Yung nagbakasyon ka na sana kaso marupok ka sa pera kaya ito, gagawa tayo ng money bouquet today. Ito nga pala ay pang sorpresa sa isang nanay galing sa ating OFW na customer. So ito nga nung umaga, ginawa ko yung mga fillers, itong parang mini Daisy. Ayan, yun yung version ko guys. Sinagyan ko lang siya ng maliliit na pearl sa gitna. So syempre para double purpose yung flower natin, ginawa ko na lang siyang ganito, flower pot muna, ayan. Para may pang sample na din ako sakali kung mag-November na or yung pang palamuti sa bahay. So, bibili ako ng maraming style na mga plastic vase or vase na yung babasagin ba, mas maganda. So, ito na nga guys, pagkatapos ko ng fillers nung hapon, ginawa ko ito 8:30 na to, time check, 8:30 ng gabi. Pagkatapos niyan, kumuha lang ako ng mga tira na styro dito galing sa mga ribbon na natira. So ito nga guys, kumuha ako ng carton na pwede kong gamitin dito sa ating may kalakihan na bouquet. Hindi pa sana talaga gagawin to kinabukasan pa, kaso parang sinipag ako kaya ginawa ko na. Ayan, ginaglow ko lang yan siya guys. Ayan, sino mag-aakala na ganyan yung loob ng ating bouquet? O diba? Ayan, naglatag talaga ako ng malaking mesa guys. Itong area na to pinagtutulugan talaga ni mama. Kaso need ko ng big space, kaya ito nilatag ko yung aming mesa na natatanggal yung paa niya. So ayan guys, form ko lang yung carton sa ganyan, pinapalibot ko lang siya doon sa ating styrofoam na bilang pinaka base ng ating money bouquet. Pinsan booking to sa atin noong last week ng May. So ayan, ang usapan namin is katapusan ng May. So nagantay lang ako ng mga first week ng June. So ayun na nga, biglang nag-message yung ating client, tapos kung pwede ba sa linggo, tapos may sinend siyang paggagayahan. So ito na nga guys, try nating gayahin, pero ako talaga pag nagagaya ako, as in yung hindi ko as in kinakopy yung style ng pinapagawa sa akin. Para naman matakpan yung pinaka-base ng ating bouquet, ayan, binabalot ko lang siya ng isang pirasong bouquet wrap. Napasabong ako nito guys kasi akala ko matatapos ko siya agad-agad, at least mga 2 hours. Aba, ito pa nga lang ang ginawa ko, naabot na ako ng 2 oras. Kumbaga yung pinaform ko na yung mga bulaklak ng mga last week pa, kahit hindi pa nagiging kumpirmado yung ating transaction. Ginawa ko lang yung bulaklak, tapos yung mga iba pang kailangan gawin para at least kung sakaling mag final booking na talaga ay konti na lang yung gagawin ko. So ito na nga lang yung ginawa ko, yung gagawa yung base ng bouquet, tapos i-wrap, arrange yung mga pera mamaya-maya. So yun na nga guys, natapos ko na i-tape itong mga natapos ko na i-tape yung ating cover sa base. So ito nga, nilalagay ko na itong ating sunflower. Kung malaki ang konti siya guys, maliit lang siya tingnan talaga sa video. Tapos ito ginawa kong fillers, kumbaga mga 8 or 10 pesos ata to siya. Ayan, pag nakukulangan ka lang ko sa arrangement, dinadagdagan ko siya. Hindi naman natin ikakalugihan. So, estimated naman natin na kahit paano mayroon tayong kita. Hindi pwedeng walang kita. Paano tayo mabubuhay niyan? Charot. So, yun na nga guys. Ito nga, inaayos-ayos ko lang siya. Tapos, ito namang may plastic ako na mga, tawag nito, yung fillers na puti. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta plastic yan siya. On hand ko na yan sa tindahan. Dinagdagan ko lang para hindi, yung parang hindi boring yung arrangement natin. So, yun na guys. Pagkatapos mo matusok yan, ito nga ang sunod mong gagawin. Kailangan naka-glue ganyan siya. I-glue stick mo siya yung pagka-final na yung arrangement mo. At kung may dadagdag ka man, i-glue stick mo rin siya. Ganun. So, sa tendency na makalimutan mo guys. Pero matibay naman yung styro ko ng time na to. Pag itutusok mo siya, hindi malalaglag na yung flower. So, kahit nakalimutan ko siya i-glue gun, pero okay na rin siguro yun para madali siya tanggalin. So, ayun na nga pala guys ang paggagayahan natin. Kaso, yung pinakakulay niya, ang wrapper ko ay pastel. So, pastel talaga yung na lumalabas sa search ko pag isa-search ko yung image na yun. Ngayon kung i-try ko naman yung dark orange, masyadong dark naman siya dun sa picture. So inisip ko light na lang pastel para lilitaw yung ganda ng ating handmade
fuzzy wire. So ito na to guys, gumagawa na nga ako nitong nilalagyan ko na ng stick itong ating pera. So yung batch na to na pera, yung pinakaibaba yung parang pamaypay style siya. So ayan, tinitape ko lang yan siya guys. By the way, hindi pala kayo mag-alala kung hindi maano yung tape kasi yung pera natin parang madulas naman siya, parang may plastic ganun. Saka yung tape mo dapat maganda, yung wala siyang matitira sa pagtatanggalin mo yung tape, wala siyang matitirang dikit-dikit doon. So ito yung kagandahan sa tape ko. Alam niyo ba guys, nagkakalaga ito ng 10,000, tapos pinabaryahan lang kalahati ni client, tapos yung kalahati kami na ni mama yung naghanap na mapabaryahan kasi mas bet nga talaga yung yellow, ang kulay ng pera, yellow bills kumbaga. So ito nga yung pangalawang linyahan ng ating pera. Ayan, sa medyo baba ko yan siya ilalagay mamaya. Ayan, tumingin lang din ako sa YouTube ng ganyan, paano gagawin yan. Pero kung may medyo kaalaman ka na sa pagpo-fold ng pera, ayan, madali na lang sa'yo talaga. Pero ito first time ko gumawa ng napakalaki guys. Grabe, kailangan mo siyang hawakan ng dalawang kamay. So ito na tinatapos ko lang itong ating pagdidikit ng pera. So kaya dito ako nahihirapan kasi yung pera sa ganyang style naka-fold, pag tinitape mo siya katagalan yung tape ay natatanggal. So kailangan ko na naman iti-tape ulit. Kumbaga kailangan mo siyang lagyan ng glue stick konti, pero hindi doon sa mismong pera kundi sa may lagyan mo siya ng tape pang sa pin sa pera, tapos i-glue mo siya konti, dikit mo yung stick. So yun ang technique na natutunan ko sa paggawa nito linya ng pera na 500 bills, tapos yung pamaypay sa taas. By the way guys, tinip ko talaga yung likod ng nakapaypay style na pera para hindi siya yung maliligaw-ligaw ng ayos, kumbaga para maganda siya tingnan. Hindi kahit kagalaw-galaw man yung ating bouquet, steady pa rin yung pagka-arrange ng pera. Ayan, nakatape po yan sa mga likod nila. So ito na nga guys, ito yung pastel orange talaga yan na kung parang yellow mo lang siya tingnan, pero pastel orange po yan. Tapos dalawang klase yung design ng ating bouquet. At ito na nga guys, yung ating final result. Natapos ko siya ng 12:30 ng gabi. Ang inclusions na pala ng ating bouquet na ito ay 5-hour dedication card, tapos 3 pieces medium size sunflower, tapos mga fillers, ganun. May haba nga pala itong 2.5 feet guys. At ito naman yung ating pinaprint na personalized card with may printed siya na message ng ating client. Ayan. Kinabukasan nga, model-modelan tayo muna dito sa ating kayamanan. O diba, mahirapan ako maghawak guys ng isa lang, kaya kailangan dalawa talaga. Kita nyo yan, gaano kalaki